Isa ka bang newbie investor na gustong mag-invest sa Philippine stock market gamit ang GCash o iba pang broker po dyan? Pwes, kumapit ka sa upuan mo. 10 no-nonsense, real talk, no BS stock investing tips ang pag-uusapan natin. Welcome back. Ayan. Nakausap ko po guys kasi lately po no si GCash at gusto po nilang i-feature po ako no sa kanila pong community. So kung taga GCash community po kayo at napapanood niyo po ito no. So gumawa po ako ng exclusive video para po sa inyong lahat na pwede rin po no sa hindi po gumagamit ng GCash na instead na we talk about the same things over and over and over again, no? Gusto ko pong bigyan po kayo no, ng stock investing tips na no nonsense, real talk, no BS po, no? Para po sa mga beginner na stock investor. At umpisahan na po natin ang number 1 reality po, no? Pag nag-i-invest po kayo ay stocks is dangerous. Marami pong nalulure, marami pong may gustong pumasok sa stocks dahil po naririnig nila na maganda ang kita po dito, no? Pero guys, no, kailangan niyo po maintindihan, pwede ka din malugi ng bonggang-bongga. Alright? Number 2 tips ko po, no, para po sa inyong lahat, invest in yourself first, no? Hindi po muna mag-i-invest sa stocks, hindi po muna mag-i-invest kung saan-saan, mag-i-invest po muna sa ating mga kokote, no? Huwag kang atat, no, napasok ng pasok sa stocks, no? Mag-aral ka muna at least 1 year. Gain more knowledge, gain more experience, no? At mag-simulate ka muna ng portfolio kasi kailangan mo muna yan bago ka sumaba. Kasi kahit gaano ka katalino, no, marami po mas matalino po sa inyo na nandito na po sa stock market. You will be crushed and you will be humbled, no, kung hindi ka po ready, no. So why not start with the humility, no? Madali pong pumasok po ngayon, no, at a minimum of 1,000 pesos, no. Karamihan po sa platforms po ngayon, mga brokers, no, na sinasabi madali na 500, 1,000 pwede kang pumasok, pero hindi ibig sabihin pumasok ka na kaagad. Naala, hindi mo dahil sinabi na ano, pwede kang tumalon sa tulay ay sa bangin ay tatalong ka rin agad, no. So kalma ka lang, no, pag-aaralan po munang mabuti, no. Aral mo na mabuti, prepare po muna tayong mabuti, no. So habang nag-aaral po tayong mabuti, no, avoid any form of exposure. Wag po muna kayo mag-expose sa market. Kahit nasabi mong index fund pa yan o mutual fund pa yan, etc. Wag ka muna mag-i-invest hanggat hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo. Kalma ka lang, relax ka lang, dahan-dahan lang. No? Okay. Number 4, kung nararamdaman mo naman no, na medyo ready ka na, start small, maliit lang po muna. Kahit mayaman ka pa, hindi po excuse na mayaman ka na bobombay mo agad ang stock portfolio mo po, no? Marami na po akong kilala, marami na po akong naririnig, binomba agad nila ng pagkarami-raming pera ang kanilang stocks, no? Nagbuhos sila agad ng pera na hindi pa po talaga punong-puno ang utak ngayon, umiiyak na po. So don't do that. Start small. Kung ano yung pinaka-minimum 1,000, di dyan ka mag-umpisa, no? At gradually, dahan-dahan ka lang magdadagdag, no? As you increase your knowledge and experience, parehas po ito. Hindi lang po knowledge, pati experience. Magkasama po yan dalawa. Kasi po, yung experience po, no, hindi lang kasi puro head knowledge yan eh. Mararamdaman nyo po talaga yung talagang galawan ng stock market, no? As you gain more time, no, sa pagpa-participate po sa market, no? And number 5, learn from the best, no? Marami pong knowledge na kumakalat po sa internet, sa social media, at hindi po sapat, no, kung ang knowledge po ninyo ay nanggagaling lang sa mga mutual fund, mga brokers, no? Kasi nasa kabilang side po sila. Dapat po ang pinakikinggan po ninyo yung mga tao na talagang nag-i-invest gamit ang kanilang sariling pera, naging successful at mahaba at napakaganda ng track record. Katulad po ng mga legendary investor na nasa screen po natin ngayon. Sila Warren Buffett, Charlie Munger, Terry Smith, at sino nga ba to? Peter Lynch at si John Templeton. At hanapin nyo pa po, no, kung sino yung mga gusto po ninyo mga legendary brokers na pag-aaralan po ninyo. Learn from the best. Kung mag-aaral ka lang, no? Doon ka na sa the best mag-umpisa. Okay? Number 6 is start with fundamentals
first or value investing first. Diyan ka muna mag-uumpisa. Ano ibig sabihin ng fundamentals at value investing, Kuya John, no? Sa mundo po ng stock market po, no, meron pong dalawang broad or pinakamalaki, no, na approach, no, sa stock market. Yung tinatawag na fundamental at technical analysis. Pagdating po sa fundamental analysis po, ang tinitingnan po nila yung negosyo. Ang tinitingnan po nila, pinag-aaralan nila yung financials ng company, no? Yung po ang fundamental analysis. Sa negosyo nakatingin, sa financials nakatingin. Number 2 na approach po, technical analysis. Ang tinitingnan po nila yung behavior ng market, ano ang ginagawa ng mga tao sa stock market, sa mga participant. At tinitingnan po nila yung pattern ng behavior na ginagawa ng tao sa pamamagitan ng mga charts, etc., 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 no? So, ibig ko pong sabihin, no, technical analysis, yung pagtingin-tingin po sa charts, katulad po ng marami po ninyo napapanood sa TV, sa mga pelikula, no? May merit naman po yan, gumagana naman po yan. But there is a good chance that you can get into trouble kapag nagte-technical analysis ka lang na wala kang background sa fundamentals. Hindi ko po sinasabi magfe-fail ka, pero malaki po ang chance, no, na magka-problema ka. Kasi napakarami ko na pong kaibigan po, no, personal friends, no, na technical only ang kanilang approach, at after many years ay nag-quit na po sila sa stock market for some reason or another. So, ibig ko pong sabihin, fundamental po muna nga aralin ninyo before you go to technical and other things. Very, very important po, fundamental and value investing po muna. Number 7, kailangan may konting passion po kayo sa negosyo bago po kayo pumasok sa stock market. Trading stocks involves buying or selling pieces of businesses. Negosyo po ang binibili po ninyo dito, no? So, kailangan may interest po kayo sa negosyo, no? At gusto niyo talaga maintindihan ng negosyo para lalo pong tumaas ang chances po ninyo na maging successful po sa stock investing, no? Number 8, ito na po ang dahilan kung bakit tayo mag-aaral ng value investing. Don't overpay. Huwag po kayong mag-overpay. Kasi overpaying can get you into trouble kapag mamahal. Mahal po ninyo binayaran ng isang asset, you can get into trouble. This is why you should study value investing. If you are into, example lang po ito, na, if you are into buying or selling cars, no, halimbawa, itong Vios, no, alam naman po natin, no, halimbawa, no, alam natin na ang value ng Vios is 1 million pesos, no? Kapag ang Vios po ay nabili mo ng 2 million pesos, you are in trouble. You are in trouble kasi nag-overpay ka. No, if you're a buy and seller ka, no, tapos nabili mo ng 2 million, ang isang bagay na ang halaga ay 1 million lang, alam mo na, no, na sasablay ka. Ayun, kaya yon, ibig ko po sabihin, don't overpay. So this is the reason, no, na regardless kung ano man ang iyong style na mapapag-decidean mo in the future na gagamitin mo, kung magte-trading ka, mag-i-invest, ano mang style ang gusto mo, no, value investing should be your foundation, no, na always hindi ka nag-overpay. Dapat lahat ng asset dadalihin mo ng mura. Halimbawa itong Vios na to, kung 1 million yan, huwag mong bibilhin na mas mataas sa 1 million. Kailangan madali mo to na mas mura, 700, 500k para kumita ka. Alright? Number 9, circle of competence. Invest only in what you understand. So pag nag-uumpisa po kayo sa stock market, konti lang yung alam po ninyo. So doon sa konti na alam ninyo, doon lang po kayo maglalaro doon sa konti po na yun, no? Kasi pag namabas po kayo sa alam po ninyo, ay medyo delikado po yan. Papasok na po kayo sa territory ng hula analysis, nanguhula na po kayo, no? So wag po kayo magfo-FOMO or fear of missing out dahil at papasukin niyo po yung isang bagay na hindi niyo alam dahil uso, no? If you don't know, mag-pass lang po kayo kung hindi niyo pa po alam. Ngayon, kung gusto mo naman mag-invest, no, sa ibang areas, no, at medyo nagsasawa na kayo, no, do sa pinag-i-invest niyo lagi-lagi, then increase your circle of competence, mag-aral na mag-aral, no? And number 10, nabilin ko po sa inyong lahat, be very selective sa opportunities na papasukin po ninyo, no? Halimbawa, yung mga love life nga, yung mga babae, di ba? Ang dami nanliligon yan, di ba? Minsan, ang dami nakakagusto sa kanila. Mapili po yung mga yan. Talagang pinipili nila. Gusto nila mabait, no? Gusto nila magalang. Gusto nila may pangarap sa buhay. So, ganun din po tayo, no? Kailangan mapili po tayo bago po tayo pumasok sa mga stocks na binibili po natin regardless ng approach po ninyo. Kay fundamental o technical, kaya
nagchat-chart ka o negosyo ang tinitingnan mo, kailangan mapili ka, no? Kailangan po i-reduce po ninyo ang inyong activity. Konti lang. Bihira lang po kasi mapili po kayo. Bihirang-bihira lang kayong pumasok. Kay trade man yan, kay investing man yan, dapat madalang at bihira kang pumasok. Bakit? Kasi good opportunities are rare. Yung mga biglang sumisipa ng chart ng ganyan, no, ng mga inaaral, mga technical na analyst, bihira po mangyari po yan. Hindi po araw-araw po yan, no? Kahit yung mga business opportunities maganda, bihira lang po yan. Pero yung mga mediocre, yung mga average at mga terrible na opportunities, madami po yan at huwag nyo papasukin yung mga pangit na positions po na yan. Mag-enter lang po kayo sa isang position, magte-trade lang po kayo, mag-i-invest lang kayo, no? If you feel that it is right, no, nararamdaman po ninyo na tama. So, be very, very, very selective dahil karamihan po ng kilala ko po, no, na talagang pumalpak at nagdusa at umiiyak ay yung mga tao na tira ng tira, pasok ng pasok. So, mahirap po yun. Kailangan madalang lang po tayo. So, ito lang po, 10 lang po na pinili ko pero marami pa po tayong tips for beginners na i-discuss ko po sa future. So, sana po may napulot po kayo at may value po kayo natutunan kay Kuya John. Pero disclaimer lang, basahin nyo lang po ang mga disclaimer. This is just for general education and entertainment. Only do your own due diligence before investing. Like, share, subscribe at happy investing po sa inyong lahat. To God be the glory. God bless. Bye-bye.